ito nga pala yung video na kung paano natin i-install yung ilaw natin sa harap, yung apat na ilaw na yan, and yung LED natin sa loob. Ngayon itong LED na to is binili ko from Amazon, apat yan, ito yan. So pag bumili kayo, siguraduhin nyo na fit yung light dun sa para sa Tacoma nyo o sa sasakyan nyo, kasi may mga truck na iba ang design nito. So dapat hanapin nyo kung ano yung LED na fit sa grills nya. Yan, una nyo siguraduhin yan. And then yung harness, ito pinabili natin harness, may kasama siyang fuse and relay. Yan, and may dalawang output siya. And yung binili ko na push button switch, ito sa Amazon din. Yan, pag bumili din kayo ng push button switch na to, kailangan na hanapin nyo yung ka-size nito, kasi merong malalaki, meron namang maliliit. Ang ginawa ko dyan is, ito yung dati nakalagay dyan, ito tinanggal ko to at pinalit ko tong switch na nabili natin sa Amazon para may push button switch. Ayan, ganito yung unang ginawa ko. Yung harness is may power supply yan. Yung red wire tinap ko dito sa battery, and yung negative wire nya hindi ko siya tinap dito direkta sa battery. Humanap ako ng line from body ng sasakyan sa chassis na mas maganda ang voltahe, na makakakuha tayo ng 12 volts, na mas okay na hanapin yung pinaka chassis, yung hardness steel ng sasakyan. Doon kayo mag-tap ng negative. Ito may abang na to, kaya dito ko tinap yung negative ng wire. Ito yung negative nya, ito yung positive. Fuse at yung relay, may sarili siyang relay, may sarili ng fuse. And then may dalawang output yung harness. So yung unang output is ito, pinadaan ko dito, papunta dito sa harap. And then yun, yung mga connector ng ilaw na nabili natin is tinap natin isa-isa. Ayan, yan. Then nag-joint na lang tayo dito. Ayan, masyadong natago yung wire, kaya hindi natin makita, basta nag-joint tayo dyan para maitap tong ilaw sa harap. And then yung pangalawang output is yung para sa LED sa loob. Dito ko pinadaan dito sa gilid. Then yan, itong rubber na to, rubber lang yan, pwede nyo butasin yan. Diyan talaga dumadaan yung mga kable papunta sa loob. So nagbutas ako ng maliit dyan para dyan ko ilusot yung wire ko na para sa LED sa loob. Yan, isa sa loob and isa dito sa labas. May option din na yung power supply ng harness nyo is pwede nyo itap dito sa fuse box dito, pero hindi ko muna pinakialaman itong fuse box kasi nga yung sasakyan is under warranty pa, so ayaw ko na pakialaman muna yung fuse box. Kasi dito pwede kang mag tap, hanapin mo lang yung fuse na magsusupply siya kapag mag start na yung vehicle mo. Kasi yung ibang fuse dito is naka normally close, may power kahit naka off yung vehicle. And then yung iba naman is masyadong sensitibo mag tap, kasi nga minsan yung iba sa board, yung iba sa AC, pan ng AC, so hindi kayo pwede mag tap doon. Kailangan hanapin nyo yung mas safe kung saan kayo pwede mag tap. May nabasa ko dito yung auxiliary 10 ampere. Yan, pwede nyo gamitin yan, auxiliary 10 ampere na yan, hanapin nyo dyan. Tapos tingnan nyo kung ang naka-normally ano siya, open na kapag mag-close lang, kung mag-start yung vehicle nyo. Ibig sabihin, pag nag-start yung vehicle, dun lang magkakaroon ng power. So, yan. Huwag kayong magtatap sa mga fuse na sa AC, door lock, headlights, wiper. Kasi once na magka-problema yung kinabit nyo ng mga ilaw, maapektuhan yung wiper nyo, hindi na gumana yung headlight nyo, mamatay din yung door lock nyo. Yun ang problema. Kagandahan lang dito nga, kapag pinatay nyo yung makina, patay din ang supply ng ilaw nyo, hindi nyo mabubuksan. Yun sa akin kasi sa battery, kahit patay ang makina is pwedeng mabuksan. So tulad nito, nakapatay yung
makina niya, pero pwede ko siyang buksan. Yan, ito-on siya. Yun lang. Kailangan nyo i-monitor lagi na pag pinatay nyo yung vehicle is napatay nyo yung mga ilaw na yan, kasi kung hindi nyo napatayan pwedeng ma-drain yung battery nyo. Yun ang purpose ko. Naglagay ako ng ilaw dito sa harap, parang monitor. Siya yung monitor light ko. Alam ko kapag hindi ko napatay yung ilaw sa harap, kasi pag pinatay ko yung makina, nakita ko may ilaw yan, alam kong nakabukas pa yung ilaw ko sa harap. So monitor ko yan para i-off pagpatay na yung makina. Yan, yun lang. Switch naman kung paano natin siya pinatakbo. So galing dito, ito yung wire papunta sa post button switch. So dinala natin doon sa kabilang side para sa driver side para mas malapit, kasi doon natin kokontrolin on and off. So pinatawid natin dyan sa ibabaw, and then dito same thing dun sa kabila, may makikita kayong parang rubber dyan. Yan, diyan ko pinasok yung kable papunta sa ilalim ng sa kabila, sa driver side. Yan, diyan ko pinapasok. So then dito nyo makukuha yan sa ilalim, so may mga brake pedal dito. So nilabas ko yung wire dyan, dinala ko dito pataas. Yan, then yan, dito ko tinap sa switch natin. Ayan. And then ngayon naman tuturo ko paano natin tinatakbo yung wire. So yung output nya pinasok natin dito sa interior LED light nya doon, then makukuha nyo yan dito sa loob sa may passenger side sa ilalim. Yan, dito ko nakuha yan sa ilalim. Then ito yung controller ng LED. So tatlo ang ginamit kong LED. Ang nabili ko is 6. So tatlo lang ang ginamit ko kasi ayaw ko ng sobrang daming ilaw, masyadong OA na. Kaya tatlo lang ang ginamit ko, isa dito, isa doon, at isa dito sa harap. Ang kagandahan lang sa LED na to is napakanipis niya. Kahit umaga hindi mo malalamang ilaw siya kasi parang line lang siya. Di tulad ng ibang LED. Katable nga pala itong LED na to. Kaya pag sumobra ka, pwede mong ikat. So yun, nakuha ko na yung power supply ko dito. Yung isang supply ng LED, tinap ko dito. Then yung isang supply, pinadaan ko dito sa may door, sa gilid, pinalabas ko dito. Yan. Yan yung connector niya. Yan, dyan ko tinap. And then yung isang pupunta sa kabila, dito ko pinatawid yan. Dyan sa gitna. Dyan ko pinatawid yung kable para ma-tap ko yung ilaw dito sa baba. Yan. Yun lang ang medyo hassle yung pagpatakbo ng wire kasi masikip nga. So kailangan yung gumamit ng mga guide wire para mas mapadali. Then mga clip, kailangan, kaya dyan wala kang makikitang mga nakalatag na mga wire. Ilaw lang talaga. Kailangan controller kasi itong controller na to pwede mo i-change ng pwede sumusunod sa beat. Yan. Ayun, yun lang kung paano natin pinatakbo at install tong ilaw na to. Minsan dati yung una lang ang ginamit ko is yung harap na ilaw lang, wala akong monitor light. So ano nangyayari nang wala akong monitor light, minsan nalimutan ko tong nakailaw magdamag, hindi ko napatay, nakailaw to. Ito, hindi na drain yung battery, kaya naisipan kong gamitin yung isang output para maglagay ng monitor light sa loob. Ayan. Ayan, mapapansin mo agad siya kung meron kang hindi napatay kasi ayan, umiilaw. Ayan. Mabilis mapansin. Bago ka bumaba, nakikita mo na siya na nailaw, kailangan mo patay. Alright. Yan lang, at sana may natutunan kayo at medyo kung naguluhan kayo o nalinawan, sige yan lang at good luck kung balak nyo gawin sa Tacoma nyo. Ito, si Tanggol, ginawa ko siya at hanggang ngayon okay naman. Ilang buwan na to, siguro mga 6 months na
ginamit ko na rin sa long drive yung ilaw na yon, mga 5-6 hours nakailaw, wala namang problema. Alright.